Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba nating batiin ang bawat isa? Mga katabi natin, sa harapan natin, sa likod natin. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa matagal na panahon, ay muli nakabalik tayo rito sa ODB sa hapon na ating pananambahan. Kasi usual, di po ba sa ODA tayo? Kaya salamat po sa Panginoon. Tunay na napakabuti at tapat ang ating Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko ang Isaias 55, 6 hanggang 7. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Totoo nga po na yung madali tayong makalapit, makatawag sa Panginoon ay isang malaking biyaya na nagbumula sa ating makapangyarihang Diyos. At hindi po maganda na isang tabi lang natin to o baliwalain po natin ito. Habang may pagkakataon pa, tayo po ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay tumawag sa ating Diyos. Talikuran natin ang ating mga maling landas at humingi tayo ng tawad at tulong sa ating banal na Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Opo Panginoon, napakabuti niyo po. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig, sa katapatan ng inyong pagmamahal. Panginoon, panalangin po namin na patuloy niyo pong hawakan, hipuin ang aming mga puso upang mapagpakumbaba kaming magsisi sa aming mga maling kaparaanan. Baguhin niyo po ang aming isipan, maging ang aming mga puso. Nais naming talikuran ang pagsandig sa aming sariling pangunawa at paghatol. Akayin niyo po kami sa landas na nakaayon sa inyong banal na kalooban. Sa aming pagdulog ngayon sa iyo, ikaw nga ang Diyos na aming sinasamba. Nagpapasakop po kami sa banal mong kalooban. Sa pamamagitan mo, aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Tayo po ngayon ay babasa ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating pong tutunghayan, ang ating pong scripture reading ay matatagpuan po sa Luke chapter 9, 18 to 20. Lucas, Kabanatang 9, 18 hanggang 20. Sa ating pong harapan, mayroon mga Pew Bibles po tayo. Maaari po natin itong gamitin sa page 1044 or 1044. Luke chapter 9, 18 to 20. Sabay-sabay po tayo. Now it happened that as he was praying alone, the disciples were with him, and he asked them, "Who do you the crowd say that I am?" And they answered, "John the Baptist. But others say, Elijah, and others that one of the prophets of old has risen." Then he said to them, "But who do you say that I am?" And Peter answered, "The Christ of God." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Mari na po tayong makaupo. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me who caused His pain, for me who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that Thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can
for me. Say melody. He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace. Emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free, for oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? One last verse. No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Magandang hapon mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo pong maggabay sa aming pag-aaral ng inyong salita. Kayo pong maghatid ng inyong mensahe sa aming mga puso't isipan. At nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan na sumunod sa aming matututunan ngayong hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Communion Sunday po, kaya tayo babalik sa Gospel of Luke. At ang serye na ito ay pinamagatan natin God the Son, Son of Man. Alam nyo, hindi nyo na itatanong, noong December 1988, nagkaroon kami ng first date namin ni Bebet, ng aking misis. First date namin. Nanood po kami ng play sa dating Rizal Theater. Yung iba sa inyo hindi na alam, ano yung Rizal Theater? Saan kaya ron naroon? Ang nakatayo po doon ngayon ay yung Makati Shangri-La. No? Dati po merong isang magandang theater doon, na Rizal Theater, at doon po kami unang date namin ng aking misis. No? Niyaya niya po ako. At pumayag na rin po ako. No? Yung date po namin, nanood kami ng isang musical na produce tsaka dinirect ng nasirang si Freddy Santos, isang batikang direktor, na mananampalataya din. At doon sa musical na iyon, tungkol sa mga iba't ibang pangalan sa Biblia, ay merong isang napakagandang awit na first time inawit doon sa musical na iyon. Ang awit na iyon ay na-popularize ni Gary Valenciano at ang pamagat ay, Could You Be Messiah to Me? Could You Be Messiah to Me? Yung ba sa inyo naaalala yung awit na yun, ano?
Huwag kayong mag-alala, hindi ko pong itatangka na kantahin. No? Pero napakaganda po ng lyrics, lalo na yung tanong na iniiwan niya sa atin. Could you be Messiah to me? Yan po ang pamagat ng ating mensahe sa hapong ito. Who is Jesus to you? Sino ba si Jesus sa inyo? Sino si Jesus sa inyo? Alam nyo, ang kasagutan natin dyan sa tanong na yan ay magdidetermine ng ating eternal destiny. Saan ba tayo papunta pagkatapos ng ating buhay dito sa mundong ito? Kaya napakahalaga ng tanong. Kasi kung mali ang sagot ninyo, kayo ay malalayo sa kalwalhatian ng Diyos at mapupunta sa kung saan kayo ay huhusgahin habang buhay. Kung tama ang sagot, hallelujah! Sapagkat kayo ay makakapiling ng lahat ng mga hinirang ng Diyos sa kanyang kalangitan. Kaya importante yung tanong. Sapagkat malamang pag tayo namatay na, tayo humiwalay na sa ating katawan, tayo pumunta sa langit, ang itatanong sa atin ay, who is Jesus to you? Sino ba si Jesus sa inyo? Alam niyo mo, yung sagot na yan ay tinangkang ipaliwanag, sagutin ng lahat ng mga sumulat ng mga ebanghelyo. Si Matthew, Mark, si Luke, at si John. At dito sa Luke, yung tema na Jesus as the Messiah ay ang pinaka-dominanting tema. No? Sabi nga niya sa Luke chapter 2 verse 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." A Savior who is Christ the Lord. Sabi sa Luke chapter 2 verse 26, nung dinala si Jesus sa templo at nakita nila yung ang isang matandang lalaki doon na ang pangalan ay Simeon, ang kwento niya ay ganito, "And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ." Paulit-ulit itong temang ito sa chapter 4 verse 18, nung si Kristo ay nagsalita sa kanyang home synagogue sa Nazareth, pinabuksan niya ang scroll ng propetang si Isaiah at binasa roon binasa niya ang isang bagay na kanyang inangkin para sa kanyang sarili. Ang sabi niya doon sa Luke 4:18, "The Spirit of the Lord is upon me because He has appointed me to proclaim good news to the poor. He has anointed me to proclaim good news to the poor." Yung pong anointed, sa Hebrew, to anoint, yung anointed one, ang salita pong ginamit ay Mashiach. Yun po ang English sa English, yun po ay Messiah. No? "Because He has anointed me to proclaim good news to the poor, He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Yun po ang kanyang binasa. Later on in that synagogue, naalala nyo, kaya siya parang hinabol, parang gustong patayin ng mga tao doon. Dahil inamin niya na siya ang fulfillment nung prophecy na iyon ni Isaiah. Sa chapter 7 verse 22, nung dumating yung mga disipulo ni John the Baptist, naalala nyo yung kwentong yon, dumating sila at merong tanong na pinadala sa kanila si John the Baptist, kung siya nga ba yung hinihintay nilang propeta? Kung siya nga ba yung hinihintay nilang Messiah? At ang sagot ng ating Panginoon, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them." Yung pong binasa sa Isaiah, sabi niya, yun ang ginagawa ko. Sabihin niyo kay John. So datapwat ang kanyang sagot, ako nga ang iniintay ninyong Messiah. Yung mga disipulo mismo ni Jesus, pagkatapos nilang nakita na napahinto niya ang
unos sa gitna ng dagat ng Galilee. Naalala niyo yung kwentong yon? Sinabi niya lang, shh! Tapos biglang tumahimik ang buong karagatan. Pagkatapos ng pagkakataon na yon, ang sabi ng kanyang mga disipulo, who then is this? Sabi nila sa Luke 8:25, who then is this, that he commands even winds and water, and they obey him? So sila mismo tinatanong na nila, who is this man? Sino ba siya? At kaya niyang pahintuin ang unos, kaya niyang utusan ang hangin at ang tubig, at sila ay sumusunod. Kaya kung papansinin ninyo, sinagot ni Jesus, o at least yun ang kanyang isasagutin, itong tanong na ito ng kanyang mga disipulo sa mga susunod na pangyayari. So, sinagot ni Jesus, firstly, by healing a man with a demon, sa Luke 8:29. Sabi doon, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man. At alam naman natin na yung lalaking yun ay pinalaya sa mga demonyong sumasanib sa kanya. Secondly, by healing a woman with a discharge. Naalala niyo yung kwento na yun, Luke 8:43-44. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. She came up behind him, si Cristo Jesus, and touched the fringe of his garment, yung laylayan ng kanyang robe. And immediately her discharge of blood ceased. Nakita yan ng kanyang mga disipulo. Sino ba itong taong ito? Sinagot din ni Jesus ito, tinangka niya sagutin nung kanyang buhayan ang anak ni Jairus. Naalala niyo ba yon? Nasa Luke chapter 8 verse 54. But taking her by the hand, he called, saying, "Child, arise." Naglalamay na yung nasa paligid niya. So sabi niya doon sa bata, "Child, arise," at siya ay nabuhay na maguli. Pagkatapos, sinubukan din niya sagutin itong tanong nila na ito by empowering them to preach and heal. Sa Luke 9, verses 1 and 2. Naalala niyo ito, and he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. At totoo nga na nagawa nila ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinasa sa kanila at na-preach nila ang gospel. Repent, for the kingdom of God is at hand. Pinakita din niya ito nung siya ay nagpakain ng siguro 20,000 people. No? 20,000 tao. Sapagkat sa feeding of the 5,000, yung 5,000 lalaki lang. So kung isama mo ang mga babae at ang mga bata na maaaring kasama ng kanilang mga tatay, sabi sa Luke 9:16, and taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. At sila ay nakakain lahat at sila ay nabusog. Sino ba si Jesus? Ngayon naman ay sa ating teksto, itatanong niya ang dalawang tanong na magpapakita una sa lahat the world's opinions. At pangalawa, the Lord's revelation about Jesus Christ. Tingnan natin yung una, the world's opinions, verses 18 and 19. Now it happened that as he was praying alone, the disciples were with him, and he asked them, "Who do the crowd say that I am?" And they answered, "John the Baptist, but others say Elijah, and others that one of the prophets of old has risen." Naalala nito sa earlier in this chapter sa Luke 9:7-9, nalito si Herod kung sino nga si Jesus. At ito rin ang narinig niyang mga haka-haka tungkol sa kanyang identity. These are the world's opinions. Mababasa natin sa ibang mga ebanghelyo na sila ay nasa Caesarea Philippi. Sabi sa Matthew 16:13, same account nitong Luke 9:18-20. Now when Jesus came into the district
of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" So parehong account. Pero may dagdag na impormasyon si Matthew kung saan sila naroon nung tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Sa Mark chapter 8 verse 27, ganun din ang ni-report ni Mark. And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. So yun po ang kanilang lugar na kinalalagyan. Bakit po importante? Sapagkat yun po ay isang pugad ng idolatrous false worship. At sa backdrop ng false gods, nagpakilala si Jesus sa kanyang mga disipulo na siya ang tunay na Diyos. Sa account ni Luke, ang kanyang ni-record ay Jesus was praying alone. Sabi sa verse 18, "Now it happened that as he was praying alone." Si Luke, madalas niyang banggitin na ang ating Panginoon ay laging nananalangin. So sa Luke chapter 3 verse 21, nung siya ay binabautismohan, ang sabi doon, Jesus also had been baptized and was praying. Sa Luke chapter 6 verse 12, bago niya inappoint o tinawag yung 12, in these days he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. Sa Luke chapter 11 verse 1, now Jesus was praying in a certain place. Kaya sabi ng mga disciples niya, "Lord, teach us to pray." Nakita nila ang halimbawa ng kanilang master, ng kanilang Panginoon, at kaya naging desire nila ang matutong manalangin katulad niya. Mga kapatid, yung pong halimbawa na yan ay nasa ating harapan din hanggang ngayon. Si Jesus, kung iisipin nyo, bakit ba niya kailangan mag-pray? He is eternally united with the Godhead, right? So dapat alam na niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama, ngunit kanyang ipinakita sa kanyang halimbawa na kailangan pa rin siyang mag-depend sa direction ng Diyos Ama at sa kalakasan ng Diyos Espiritu Santo nung siya ay nagkatawang tao. Ano kaya ang kanyang ipinapanalangin dito? Now it happened that as he was praying alone. Siguro kung titignan natin sa konteksto, ang pinapanalangin niya na sana i-reveal ng Diyos Ama kung sino siya sa kanyang mga disipulo. Na sana kung tatanungin niya sila, alam nila ang tamang sagot. Ngayon, siyempre, kung tutuusin, alam din naman ni Jesus kung anong nasa puso ng kanyang mga disipulo, di ba? Sa John chapter 6, nakita na natin yun na alam niya ang nasa puso ng bawat isa. Alam niya kung sino ang totoo, kung sino ang palso. Tinanong pa rin niya upang masabi nila sa sarili nilang salita, upang kanilang ma-declare sa kanya kung ano ang kasagutan mula sa puso nila. So yun marahil ang kanyang pinagpe-pray na sana Panginoon, sana Diyos Ama, ay tunay na makilala at maideklara ng aking mga disipulo kung sino ako sa kanila. So ang ginawa muna, Jesus asked what the crowds said. Tinanong niya kung ano bang haka-haka, ano bang chismis tungkol sa akin? Ano bang latest Pulse Asia survey tungkol sa aking identity? No? Sino ba ako sa tingin ng mga madla? Ang sabi nila, John the Baptist, siguro marahil dahil sa Malakay 3:1, isa pong hula tungkol sa darating na mensahero, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you will seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts." Nakita nila ito, nakakilala nila ito siguro, na propesya tungkol kay John the Baptist. At nakita nga nila na nag-appear na si John the Baptist, pero si John the Baptist hindi lumapit sa templo eh. Si Jesus, palagi siya nasa templo.
Tapos, ang gospel na pinreach ni John the Baptist ay pareho ng kay Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. Sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of God is at hand. Kinilala nilang isang propeta si John the Baptist, so inisip nila, baka ito si John the Baptist reincarnated. Alam naman natin, dun sa huli nating pag-aaral tungkol dito, na hindi ito ang tama. Tapos naisip nila, baka siya si Elijah. Kasi sa Malakay chapter 4 din, sa verse 5, ay merong ganitong hula. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. Elijah the prophet. Baka siya si Elijah. Kasi actually, dun sa mga nakakaalam sa kanila, hindi naman talaga namatay si Elijah, di ba? Siya ay ni-rapture ng Panginoon sa pamamagitan ng mga chariots of fire. Di ba? Hindi siya namatay. So baka bumalik si Elijah. Dahil malapit na ang pagdating ng araw ng Panginoon. Malapit na ang ating kalayaan. Nandiyan na ang Mesias. So ang akala nila si Elijah siya. Ang pangatlo naman ay one of the prophets of old. Sabi sa iba, si Jeremiah. Sapagkat sa Deuteronomy 18:15, ang sabi ng Old Testament ay ganito, the Lord your God will raise up for you a prophet like me, si Moises ang sumulat nito, from among you, from your brothers, it is to him you shall listen. So alam nila na mayroong propesiya ng isang darating na propeta na halos kasing galing, kasing tingkad, kasing dakila ni Moises. Na siya talagang dakila sa kanilang paningin. Datapwat, niisip nila, baka siya isa sa mga propeta. Baka siya yung propeta na yon. At sa ibang account, sa John chapter 7, ang bulong-bulungan nga sa madla, siya nga siguro ang propeta. Siya nga siguro ang Kristo. Pero sila ay lito. Hindi nila tiyak. Hindi alam ng madla kung sino siya. Sila ay lito despite the fact na the scriptures spoke about the Messiah. Ang Old Testament scriptures, yun po ang Bible nila noon, panahon ni Jesus, spoke about the Messiah. At tinupad ni Jesus ang lahat ng hula tungkol sa Messiah. Magmula dun sa sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15 that the seed of the woman will crush the serpent's head. Alam nila ang pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Abraham sa Genesis 12:3 na out of his offspring will the nations be blessed. Pero sa Genesis 49:10, nung namamatay na si Jacob o si Israel, kanyang pinagbilinan o binasbasa ng kanyang mga anak, at ang sabi niya kay Judah ay ganito, the scepter shall not depart from Judah. From Judah. Kataka-taka. Ang sinasabi niya, ang magiging pinuno ng mga Hudyo ay manggagaling kay Judah. Hindi panganay si Judah. Hindi rin siya ganun kabait. Hindi rin siya priestly line, kasi si Levi ang priestly line. Pero ang wika ni Jacob, isang propesiya, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples. So kahit na nabasa nila ito, halimbawa katulad ng Isaiah 11:1, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. Mula sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Judah, sa lahi ni Jesse. Si Jesse po ay sino? Siya ang tatay ni David. At si Jesus ay nagmula kay David. So isa na namang hula tungkol sa Messiah. There shall come forth a shoot from the stump of David, a branch from his roots shall bear fruit. In fact, sa Micah 5:2, sinabi kung saan siya ipapanganak. But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, nabanggit na naman si Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel. Yun po ang tinitingala nilang Messiah. Whose coming forth is from of old,
from ancient days. Nung marinig nila yung ancient days, siguro nagbalik tanaw sa kanila ang Daniel chapter 7, 13 and 14. Na the Son of Man will come from the ancient of days. So maraming sinabi sa Biblia tungkol kay Kristo at sa dami ng kanyang milagrong ginawa, dapat naging malinaw sa madla, sa crowds, kung sino siya. Pero kung ano-ano pa rin ang kanilang mga haka-haka. Meron silang spiritual blindness. Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Wala kasi sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya hindi nila maunawaan kahit na alam nila ang sinabi ng Old Testament tungkol sa Messiah. At kahit nakita nila na sa buhay ni Jesus ay natupad ang mga propesiya na ito. Bakit kaya? Sabi kasi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, Christos, Messiah, who is the image of God. Kaya nila hindi maunawaan. Hanggang ngayon, mga kapatid, sa ating mundo ngayon, ang ating mundo ngayon ay patuloy na bulag sa kung sino talaga si Jesus. Maraming mga debates, maraming mga forums na tinatangkang alamin kung sino si Jesus despite yung karamihan ng Bible revelation. Kasi hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. At hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos sapagkat wala ang Espiritu sa kanila. Sila ay bulag. Ang sabi ng ating kultura, si Jesus was just a man. Siya ay lalaki lang. So maraming mga works ng ating culture, yung Jesus Christ Superstar, may awit doon that he's just a man. Yung libro ni Dan Brown at the Da Vinci Code, ang sinasabi doon, he was just a man. Pero he was not just a man. Ang sabi naman ng iba, he was a great prophet, a great human teacher. Yun ang sabi ng Islam. Na si Jesus ay isang dakilang propeta. Pero hindi siya Diyos. Para sa atin naman, na nakararaming ebangheliko, for some reason, na turuan tayo siguro sa ating paglaki sa loob ng iglesia, na si Jesus pwedeng maging cosmic genie. Genie. May rarab niyo yung lamp, lalabas siya. Naalala niyo si Robin Williams. Akala natin si Genie will appear and then he will give us 3 wishes. At lahat ng ating hihingin ay ipagkakaloob niya. Kung minsan, tinatrato natin si Jesus na parang ganun. Nung sinabi ng Hebrews 4:16 that we should have confidence in approaching the throne of grace, may confidence nga tayo pumapasok, tayo nananalangin. Pagpasok natin, may dala tayong shopping list. Panginoon, gusto ko ng boyfriend. Gusto ko ng girlfriend. Kailangan maganda, matalino, cute. Panginoon, gusto ko ng promotion sa aking trabaho. Panginoon, gusto ko yumaman. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang yumaman. Cosmic genie. Alam ko na hindi natin naaminin yan, pero kung minsan, kontratuhin natin ang Diyos, ay ganyan. Huwag kayong mag-alala, pati po ako. Hindi, binibigay niya lahat ang ating pangangailangan, hindi tayo magkukulang sa kanyang paningin, ngunit hindi po siya cosmic genie. Si Jesus ay hindi nagpunta sa krus para tayo ay magkaroon ng fulfilled life. Para kanya maibsan ang lahat ng ating mga anxiety. Gagawin niya po yon, pero hindi po dapat gano'n ang motibasyon sa ating paghingi sa kanya ng ganong mga pagpapala. Siya ay Diyos. Siya ay Kristo. Napakadaling madala ng mga opinyon ng mundo. So, kailangan tayo mag-rely sa revelation ng Panginoon.
So number 2 point na po tayo. Malapit na po tayo matapos. No? Nagtataka kayo, ano kaya ang nakain ni Pastor BJ? Bakit maiksi? Communion Sunday po kasi. No? So the Lord's revelation, verse 20, tignan po ninyo yung verse 20. Then he said to them, "But who do you say that I am?" And Peter answered, "The Christ of God." So Matthew 16, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Matthew. Makikita nyo na the Lord's revelation is contrasted against what the world considers as wisdom. Kakaiba siya sa itinuturing ng mundo na wisdom. Kakaiba siya. Saan po nakuha yun? Kasi doon sa sentence ni Jesus, "But," ito ang iniisip ng madla, "But," ganito ako tinitignan ng kultura, "But," dapat kakaiba ang inyong pagtingin sa akin, pagkilala sa akin. Kasi sabi sa James chapter 1 verse 17, "Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no shadow of turning." Sabi ni James din sa chapter 3 verse 15, "This is not the wisdom that comes down from above." Yung wisdom ng mundo, this is not the wisdom that's coming from above. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, hindi dapat ganyan ang inyong kaisipan. Hindi yan ang wisdom na galing sa langit. Kasi yung galing daw dito sa mundo is earthly, unspiritual, demonic. At yung mga opinyon ng madla tungkol sa kanyang identity ay earthly, unspiritual, demonic. Sabi sa 1 Corinthians 1:24, "But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men." Kakaiba ang wisdom na galing sa Panginoon, sapagkat ang galing sa Kanya ay ang katotohanan. Ang pinangangalandakan ng mundo ay haka-haka lang. The Lord's revelation calls for a personal conviction. Sabi niya, "But who do you say that I am?" Who do you say? Sa original Greek po, yung salita na you ay hindi kailangan nandun sa sentence. Ang kailangan lang nandun sa sentence is say. Yung form po ng word na say, merong form nun na ang ibig sabihin ay you. Hindi mo kailangan sabihin na you say. Pero sa kanyang pagkakasulat dito, si Lucas, sinama pa rin niya yung you. Bakit? For emphasis. Pag sinasama po yun sa salitang Griego, for emphasis. So, dapat ang basa natin dito, "But who do you say?" What do you say? Sino ako sa inyo? Yun ang emphasis. Sabi ni Peter, si Peter, siyempre, siya palagi ang bibo, di ba? Parang may kaklase kayong palaging nagre-raise ng hand. No? Parang alam lahat ng sagot. Nakakainis yung mga kaklaseng ganon, di ba? Yung bibo. Si Peter, kahit mali, bibo. Pero ngayon, sumagot siya in behalf of the other apostles. Pero yung tanong na ito, mga kapatid, isang tanong na dapat sinasagot natin ng personal. Sino ba si Kristo sa inyo? Sino si Jesus sa inyo? The Lord's revelation concerns the very identity of the second person of the Trinity, the Christ of God, the definite article, Christ, Messiah, chosen one, anointed of God. Si God ang nag-anoint sa kanya, hindi tao. The Christ of God. You are the Christ, the Son of the living God, sabi sa Matthew 16. This is a truth preached from the Old Testament. Sa Old Testament pa lang, ay binabanggit na ito. Psalm chapter 2 verse 2, "The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together
against the Lord and against His anointed. 1 Samuel 2:10, si Hannah nagpapasalamat sa Diyos dahil sinagot niya ang kanyang dalangin na magkaroon siya ng anak at pinagkaloob sa kanya ng Diyos. At sa kanyang papuri sa Diyos, ang sabi niya, the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Against them He will thunder in heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king. Panahon pa lang ni Samuel ito, wala pang king. Pero prophesy na ni Hannah. He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. So yung kanyang anointed ay king. Yung king ay anointed. Si Jesus ang King of Kings and Lord of Lords. Siya ang anointed ng Diyos. Nabasa na natin kanina ang Isaiah 42:1. Sabi din sa Deuteronomy 18, verse 18, I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I commanded him. So sa Old Testament pa lang, marami ng verses na nagsasabi, nagpapakilala, magkakaroon ng isang Mesiyas, at siya ang magdadala ng kaligtasan, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. It's a truth that can only come from the Spirit. Pong maganda. Ito bang kaalaman ito, ito bang katotohanan na ito ay maaari natin makuha sa dalubhasang pag-aaral. Sabi sa Matthew 16:17, nung sinabi ni Peter kay Jesus, you are the Christ, the Son of the living God, ang sagot niya, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you. Hindi ito galing sa tao. Hindi ito galing sa utak mo. Hindi ito galing sa kahit na sinong propeta. Yung revelation na ako mismo, ang anak ng Diyos. Hindi yan galing sa kahit na sinong flesh and blood, but my Father who is in heaven. My Father who is in heaven. Hindi natin makikilala ang katotohanan ito kung hindi itutulot ng Ama nating nasa langit. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 12:3, therefore I want you to understand, kasi pinapagalitan niya yung Corinthian church dahil inaabuso nila yung gift of tongues. So sabi niya, therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. And, itong pansinin ninyo, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Pwede niyong sabihin, Jesus is Lord. Pwede niyong i-post, i-text, Jesus is Lord. Pero galing ba sa puso nyo? Ang buhay nyo ba talagang si Jesus ang Lord nyo? O Lord nyo lang siya kapag meron kayong kailangan? At kailangan nyo siyang gamitin? Jesus is Lord nga ba? Hindi tayo maaaring manambahan sa Kanya and say Jesus is Lord kung hindi babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mga puso. Kung hindi bubuhayin ng Espiritu Santo ang ating patay na mga kaluluwa. Kung hindi niya tayo gagawing born again. Kung hindi niya bibigyan tayo ng pananampalatayang nakapagliligtas. Hindi natin maidideklara that Jesus is Lord. Kaya nung sinabi ni Peter yung kanyang sinagot, hindi yung galing kay Peter, kundi galing sa Espiritu ng Diyos. This is a truth that is the core of the gospel. Who is He and what He has done for us? Si Kristo ang gospel. The good news is Christ. Sinabi niya, repent. Itong gospel according to Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. Ano ibig niya sabihin that the kingdom of God was at hand? The king, siya, He was already there. He was at hand. So repent. Repent na kayo kasi nandito na ako. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Ang gospel ay si Jesus. Anong sabi sa 1 Corinthians 1:24? But to those who are called, Christ, the power of God and the wisdom of God. Anong sabi sa
chapter 15, verse 3, sabi ni Pablo, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures." Si Kristo, ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang paglibing, ang kanyang pagkabuhay na maguli. Yan ang gospel. Kaya kung magsishare kayo ng gospel, tiyakin ninyo na tama ang sinashare nyo. Baka mamaya sinasabi nyo sa ibang tao, alam nyo, si Kristo parang cosmic genie. Pag sumali ka sa GCF, pag naging member ka, mag-attend ka ng How to Grow, mag-attend ka ng membership class, mag-attend ka ng spiritual gifts class. Pag sumali ka sa GCF, pag nanalangin ka kay Kristo, susundin niya lahat ang iyong kagustuhan. O hindi namin tinuturo yan. Baka yan ang sinishare natin. Sa kagustuhan natin na dumami tayo, huwag kayong maglala sa pagdami. Kung tayo ay tapat sa ating paglilingkod sa Kanya, siya ang magpapadami sa atin. 2 Corinthians 5:17. "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself, gave us the ministry of reconciliation." Sabi niya sa verse 21, "For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Yan po ang gospel. Tungkol sa kay Kristo at kung ano ang Kanyang ginawa. Ano ba ang Kanyang ginawa para sa atin? Siya ay nabuhay ng walang sala para yung Kanyang perfection ay pwede niyang ipagkaloob sa atin, sa ating pananalig sa Kanya. Siya ay namatay na walang sala para yung kabayaran dun sa Kanyang pinagkamatay ay mailagay sa ating account para tayo mawalan ng sala at mapatawad ng Diyos. Sa ating pong paglapit mamaya sa Kanyang dulang, gagawin po natin ang paglapit sa Kanya sa paghingi ng tawad sa ating mga pagkukulang sa Kanya. At kaya tayo kayang patawarin because He who was without sin was made sin for us, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. At kung tayo ay matuwid sa mata ng Diyos, tayo ay makakapag-fellowship sa Kanya. Yan po si Kristo Jesus. Siya po ang gospel. At siya lang. Sabi ni Peter, "You are the Christ of God." The, definite article. Sabi din niya sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life." Ano ibig sabihin ng the? "No one can come to the Father except by me." Sabi sa Acts 4:12, "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Siya lang ang tagapagligtas. Siya lang. Walang iba. At siya ang nag-anoint sa Kanya ay ang Diyos. He is the Christ of God. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, tapos na si Pastor BJ. Baka masakit ang balakang. No? Masakit nga po. Kanina pa po akong umaga No? Kaya masakit na. Pero sa ating pong pagtatapos, nais ko lang pong i-quote sa inyo yung sinulat ni C.S. Lewis sa kanyang aklat na Mere Christianity. Tungkol dito sa issue na ito. Na mayroong mga nagsasabi na, si Jesus, He is just a great human teacher. So ang sinulat ni C.S. Lewis po ay ganito. Kino-quote niya po ang isang kaibigan niya, katunggali niya, na nagsabing, "I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept His claim to be God." So that is the wisdom of the world. That He is God is the wisdom of God. That's the world's opinion. That's not the Lord's revelation. Kaya ang sabi ni C.S. Lewis, that is the one thing we must not say. That Jesus is just a great moral teacher,
that he's not God. That is the one thing, sabi niya, we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. You must make a choice, sabi ni Lewis. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He did not allow us to think that way. Sino po si Jesus sa inyo? Siya ba isang historical figure lamang na natutunan ninyo sa Sunday school sa inyong paglaki sa isang evangelical church katulad ng GCF? O kaya isang kinekwento ng inyong nanay at tatay kapag kayo natatakot sa dilim o pag mayroong bagyo? O di kaya kayo ay nilapitan ng inyong kaibigan at nangangailangan kayo nang magbibigay ng fulfillment sa inyong buhay o magsasagot ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Who is Jesus to you? Is He Lord? Is He Lord? Sabi nga ni Gary Valenciano, could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Is He Messiah to you? Kasi kung hindi, mga kapatid, mga kaibigan, meron kayong pagkakataon sa hapong ito na kilalanin ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagiging Panginoon ng inyong buhay at tumawag sa Kanya at humingi ng kaligtasan na Siya namang niyang ibibigay. Tumawag lang po kayo at humingi ng awa. Siya ay mahabagin at ibibigay niya ang kaligtasan sa lahat ng tumatawag sa Kanyang pangalan. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa katotohanan ito na aming nabasa sa Ebanghelyong sinulat ni Lucas. Maraming salamat, Panginoon, na sinagot mo ang dalangin ng aming Panginoon na makilala nila Pedro at mga ibang disipulo kung sino ka nga, kung ano ang katotohanan tungkol sa iyo. At ngayon sa hapong ito, Panginoon, maaaring meron kami mga kasama na naririto sa sanktuaryong ito na hindi pa nananampalataya sa inyo. Hindi pa nila kayo tinatawag na Mesaya mula sa kanilang puso. Hindi pa kayo Panginoon ang kanilang buhay. Hindi pa kayo tagapagligtas. O Diyos, kumilos po kayo sa kanilang mga puso. At baguhin ninyo, buhayin ninyo ang kanilang patay na kaluluwa. At bigyan niyo sila ng pananampalatayang nakapagliligtas upang sa hapong ito, sila ay makalapit sa inyo at manalig sa inyo para sa kanilang kaligtasan. Ihanda niyo, Panginoon, ang aming mga puso sa aming pagdiriwang ng inyong dulang sa hapong ito. Mga kapatid, ang GCF po, we practice open communion. Kung kayo po ay believer na kay Jesus, ngunit kayo ay membro sa ibang church, maaari po kayong sumama at makilahok sa communion. Pero kung kayo ay hindi pa mananampalataya, dahil ito po is a rite of remembrance, wala pa po kayong aalalahanin, hindi pa nangyayari sa puso niyo. Pero bakit niyo aawatin ang inyong sarili? Bakit hindi kayo lumapit ngayon din sa ating pananalangin? Upang kayo ay humingi ng tawad sa Kanya, upang kayo ay humingi ng tawad sa Kanya, at kayo ay Kanyang iligtas. Kung kayo, mga kapatid, ay nasasadlak sa malalim na pagkakasala o hindi pagsunod sa Kanya,
hindi rin kayo maaaring makalahok sapagkat dudungisan ninyo ang dulang ng ating Panginoon. Pero bakit nyo haawatin ang sarili ninyo? Bakit hindi pa kayo magpakumbaba? Lumapit sa Kanya ngayon at humingi ng Kanyang tawad. At kayo'y patatawarin niya sapagkat binayaran ni Jesus ang lahat ng ating pagkakautang sa Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kaya manampalataya na kayo. Ikaw na hindi pa nananampalataya sa Kanya, lumapit at humingi ng awa niya. Ikaw na naliligaw o nalalamig, lumapit at humingi ng Kanyang kapatawaran. At ang ating Diyos, na mahabaging Diyos, ay hindi kayo hihindihan. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.